So mga bagay na kailangan mong gawin upang makita ng isang lalaki ang value mo. Okay? Kasi sa pagtagal ng isang relasyon, sa pagtagal ng inyong samahang dalawa, minsan kasi nawawala na yung value ng bawat isa. Bumababa na yung value ng bawat isa. So kung gusto nyo na muling makita ng isang lalaki ang halaga mo, makitang muli ng isang lalaki ang value mo, ito mga kamamay, at isi-share ko sa inyo yung mga bagay na kailangan nyong gawin. Okay? So wag natin ito masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan nyong gawin upang muling makita ng isang lalaki ang halaga o yung tinatawag na value mo? So number 1, mag-focus muna sa iyong sarili at huwag sa kanya. Tandaan niyo mga kamamaya, kasi kapag ka nag-focus ka sa isang lalaki, nag-focus ka sa kanya, lagi kang magpapabaya sa sarili mo. Kasi lagi siya yung iniisip mo eh. Siya yung hinahabol mo. Lagi ka nagmamakaawa. Niloko ka. Lagi ka nagsusorry. Niloko ka. Lagi ka nagpo-post. Nagiging sad girl ka palagi. Lagi kang umiiyak. Lagi kang nagmumukmok. Wala ka nang nagawa sa isang araw kundi ang umiyak, ang humiga, ang tumulog, ang magmukmok. Di ba? Ang pangit tingnan sa isang babae yung ganyan. Bumababa ang value ninyo. Bumababa ang tingin ng isang lalaki sa inyo. Kaya mga kamamaya, huwag kayong magpo-focus sa isang lalaki kung kayo ay niloko. Kamamay, mahal na mahal ko talaga yung lalaki. Kaya talagang hinahabol ko to. Ayoko mawala sa akin. Napakagwapo. Napaka-macho. Ayoko mawala. Baka hindi na ako makakita ng ganito. Mga kamamay, tandaan nyo. Ang panlabas na kaanyuan ay panlabas na kaanyuan lang. Bonus na lang yan mga kamamay. Mas tingnan nyo pa rin is yung ugali. Yung lalaking hindi ka kayang saktan. Yung mas pinipiling mas masaktan sila kaysa saktan kayo. Yun yung mga lalaking dapat pinipili ninyo. Pero kung ang pinipili nyo yung mga gwapo, yung mga macho, na sinasaktan lang din naman kayo, walang mangyayari sa buhay nyo kapag kaganyan mga kamamay. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, mag-focus sa inyong sarili. Kung niloko kayo, mag-focus sa inyong sarili. Kung iniwan kayo, mag-focus sa inyong sarili. Okay? Kung nagtaksil sa inyo, mag-focus sa inyong sarili. Magpaganda ka, mag-ayos ka, mag-self-improve ka, ayusin mo ang amoy mo, bumili ka ng mamahaling pabango. Kung wala namang pera, meron naman diyang mga available na pabango na talagang nakakaakit sa pang-amoy ng mga kalalakihan. Magpa-sexy ka, mag-workout ka, mag-zumba ka. Diba? Kung wala kang pera, pambayad sa gym, pwede ka namang mag-zumba, manood ka sa mga onlines, YouTube, maghanap ka dyan, napakarami na po pwede mong gawin para maging high value ka muli. Kaya mga kamamayang isang lalaki ay tumitingin sa iba kasi nga napapabayaan nyo na yung sarili ninyo. Kaya yung mga kalalakihan, lalong lumalayo sa inyo kasi masyado nyong hinahabol. Pero, kung iiwasan nyo ang maghabol at magpo-focus lang kayo sa inyong sarili, malamang sa malamang, ang isang lalaki ay hindi lalayo at mas makikita ka niya. Okay, mas makikita ka niyang nag-i-improve simula nung nawala siya sa buhay mo. Kaya ang isang lalaki ay muling magbabalik, ang isang lalaki ay muling papasok sa buhay mo para muli kang ligawan, akitin. Di ba yun ang gusto mo? Kaya mga kamamaya, para muli mong makuha ang atensyon ng isang lalaki at bumalik ang value mo sa kanya, sa halip na maghabol sa kanya, mag-focus ka sa sarili mo. So next, lumayo ka kahit saglit man lang sa kanyang buhay. Kung alam mo nga na niloloko ka, pinagtataksilan ka, kung talagang magulong-magulo na ang lahat, okay, hindi mo na siya maintindihan kung ano ang kanyang plano sa buhay. Madalas na palaging ng babae, umuiwi ng lasing. Hindi ka niya napapahalagahan, wala na siyang oras sa inyo. Baka ito na yung pagkakataon mga kamamay na lumayo kayo paminsan-minsan sa kanya. Lumayo sa kanya para sa ganun makita niya ang halaga mo. Ganun naman talaga sa buhay, mga kamamay, kapag ka nawala ka, saka ka palang makikita ang halaga mo kapag ka nawala ka. Kaya mga kamamay, kung talagang magulo na ang lahat, try nyo munang mag-no contact rule. Lumayo kayo. Huwag muna kayo magparamdam. Baka sakaling ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo kapag ka nagkataon. Okay? Malaki ang may tutulong yan mga kamamay para makapag-isip ang isang lalaki sapagkat hindi niya nga nakikita ang halaga mo kapag ka nandiyan ka pa. Nandiyan ka pang naghahabol, nagmamakaawa sa kanya. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ka pinanganak para maging tanga. Pinanganak ka para mahalin. Pinanganak ka para ibigin. At pinanganak ka para pahalagahan. Kaya mga kamamaya, unahin niyo ang inyong sarili. Huwag puro lalaki.
Ang hirap yung pagsabihan eh. Hindi kayo matauhan mga kamamay. Sinabi ko ng ganito ang gagawin nyo pero ganun ang ginawa ninyo. Please lang mga kamamay, kung kinakailangan, lumayo muna kayo para makita ng isang lalaki ang halaga mo. Okay? So next, ipakita mong sumusuko ka na at hindi ka na lumalaban. Yes mga kamamay, pag pinakita mo na sa kabila ng lahat ng mga effort mo, nandun pa rin siya, na bababae, ginagawa pa rin niya yung mga sakit sa ulo na gawain sa inyong relasyon, malamang sa malamang, ipakita mo na suko ka na. Taas na ang kamay mo sa mga ginagawa niya. Ayaw mo nang lumaban, ayaw mo nang ipagpatuloy ang inyong relasyon. Ibig sabihin, gumigive up ka na. Pagka nakita ng isang lalaki na ganyan, napagod ka na, diyan pa lang makikita ng isang lalaki ang halaga mo. Ganoon naman talaga mga kamamay, ewan ko ba sa buhay na to, pero saka nakikita ng isang lalaki ang halaga ng bawat bagay kapag ka ito ay nawawala, lumalayo. Okay sa kanila. Kaya mga kamamaya, hindi masamang ipakita na suko ka na. Okay? At ayaw nyo nang lumaban sa inyong relasyong dalawa kapag ka magulo na masyado ang lahat. Sigurado ako, muling tataas ang value mo sa kanya. Muling tataas ang focus niya sa iyo. Sapagkat anytime po, pwede kang mawala eh. Sumusuko ka na at ayaw mo nang lumaban pa. Matitigil ang isang lalaki sa kanyang mga ginagawang kalokohan kapag ka nakita niya na sumuko ka na at ayaw mo nang lumaban pa sa inyong relasyon. So talagang tested and proven yan mga kamamay. Okay? So kung talagang mahalaga kayo sa isang lalaki, papansinin kayo ng mga yan. Titigil at hihinto ang mga yan sa kanilang mga kalokohang ginagawa. Maniwala kayo mga kamamay. So next, lumabas din paminsan-minsan kasama ang mga kaibigan at mga mahal mo sa buhay. Yes mga kamamay, ang akala kasi ng isang lalaki, sa kanya ka lang nakafocus. Ang akala kasi ng isang lalaki, sa kanya ka lang sumasaya. Bakit hindi mo rin ipakita sa iyong sarili at sa isang lalaki na kaya mong maging masaya sa labas ng inyong relasyon? Dapat pinapakita mo yan eh. Hindi yung ikaw lang palagi habol sa isang lalaki. Mahal, hindi ko kaya ang buhay ko kung wala ka. Mahal, hindi ko makita ang buhay ko kapag ka nawala ka sa akin. Ikaw lang ang ligaya ko. Sa iyo lang ako sasaya. Kapag ka nawala ka, mawawala rin ako. Huwag ganyan mga kamamay. Huwag niyo sabihin yan. Kaya lumalaking ulo ng isang lalaki eh. Kaya ang isang lalaki ay madalas gumawa ng pagkakamali ng kalokohan sa inyo dahil ganyan kayo magsalita. Okay? Huwag niyong ipamukha sa isang lalaki na hindi niyo kayang mabuhay nang wala sila sapagkat ginagamit nila yan sa inyo para magloko. Sige, gawin niyo lang mga kamamay. Kayo rin, mahirapan kayo dyan. Okay? Mahirapan kayong makamove on sa mga lalaking ganyan. Kapag ka palagi niyo sinabi na sila lang talaga yung kasiyahan ninyo. Pero kung ipapakita niyo na kaya niyo pa rin maging masaya sa labas ng inyong relasyon, matatakot ang isang lalaki. Matatakot ang isang lalaki na baka mawala ka sa buhay niya. Baka mawala ka at maagaw ka ng iba. Sapagkat nakikita niya, sumasaya ka eh. Lalo na kung may mga kasama kang lalaki, mga kaibigan mong lalaki. Baka mamaya pagising niya, iba na yung mahal mo. Kasi nga, masaya ka eh. Okay? At doon kayo nagsimula sa pagiging masaya na yon. Kaya hindi malayong mawala yung nararamdaman mo sa isang lalaki at ma-focus sa iyong mga kaibigan. Kaya talaga matatakot ang isang lalaki, mga kamamay, na mawala ka sa buhay niya kapag ka nagkataon. At dyan, sa paraang yan mga kamamay, mas makikita ng isang lalaki ang value mo. Mas makikita ng isang lalaki ang halaga mo. Sapagkat maaari kang makuha ng iba eh. Diyan kanya pahahalagahan, diyan kanya mas higpitan, diyan ka mas hahawakan ng isang lalaki at hindi kanya hahayaan na mapunta sa iba. Okay? And last, maging mabait pa rin at huwag lang magiging martir. Okay? Sa kabila ng mga nagawang kalokohan ng isang lalaki, niloko kayo, sinaktan kayo, inabuso kayo, pinagpalit kayo, nagtaksil sa inyo, maging mabait pa rin kayo mga kamamay para walang masabi ang isang lalaki. Para sa oras na makipaghiwalay kayo, okay? Para sa oras na focus kayo sa ibang tao, sa ibang lalaki, or willing na kayong iwanan sila, pagsisihan nila kayo. Makita nila ang value ninyo, maghabol sila sa inyo sapagkat naging mabait ka pa rin eh. Sa kabila ng mga ginawa niyang pagkakamali sa inyo, nagloko, naging mabuti ka pa rin. Hindi ka naging martir ha. Hinayaan mo na gawin lang yan ang gawin yung kanyang mga maling bagay. Sa akin lang is naging mabait kayo palagi sa kabila ng mga nagawa niyang pagkakamali sa inyo. Pero ibig sabihin ko, huwag kayong magiging martir. Kung siya man is gumagawa ng pagkakamali, dapat willing kayong lumayo. Ipakita niyo sa kanya na nasasaktan kayo.
Pero hindi po pwedeng ipakita nyo sa kanila na okay lang sa akin kahit saktan mo ako. Okay? Pero kung makikita ng isang lalaki na naging mabait ka pa rin sa kanya sa kabila ng mga nagawa niyong pagkakamali sa inyo, nandun ang pagsisisi ng isang lalaki. Dapat pala hindi kanya sinaktan. Nandun yung pagsisisi na dapat pala iningatan kanya. Kaya mas tataas ang value mo, mas tataas ang halaga mo, at lagi kanyang iingatan pa kung may pagkakataon pa. At nasa iyo ang desisyon kung babalikan mo siya or hindi. So yun lang mga kamamayang, ilang mga bagay na kailangan yung gawin para tumaas muli ang value nyo pagdating sa kanya. So for more video and love advice mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at i-like nyo rin ang video ito para sa mas marami pang love advice. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.